malapit sa workplace niya kaya hinayaan ko na muna siya sa gusto niya. Tungkol naman sa kapakanan ng mga anak namin ay may kasunduan kaming magsusustento pa rin naman siya. Pero para na lamang sa mga anak niya at hindi sa akin bilang asawa. Ayos lang naman sa akin yon dahil may trabaho naman ako. Ang kinikita ko rin naman ay para sa future ng mga anak namin. Pero nang panahon na yon ay hindi pa rin ako tumigil na suyuin si Marco Papaduto. 4 na beses sa isang linggo ko siyang pinaglulutuan ng gabihan niya na iniiwan ko sa landlady para ibigay sa kanya. Kahit na hindi kami okay ng panahon na yon, ayaw ko namang pabayaan siya na walang maayos na kinakain. Oo, may kinikita naman siya at kaya niyang bumili ng gusto niya, pero para sa akin iba pa rin ang lutong bahay. Asawa ko pa rin naman siya at mahal na mahal ko pa rin siya. Pero habang nagsusumikap akong bumawi kay Marco ay umeksena naman sa buhay namin si Gina, ang babae ni Marco Papaduto. At doon na nagsimula ang bagong kabanata ng sakit na nararamdaman ko. Naalala ko pa hapon yon, magdadala sana ulit ako ng pagkain sa apartment nang makita ko siyang may kasama habang papasok ng gate. Kasalukuyang inaabot ko sa landlady ko yung dala kong niluto ko. Pare-pareho kaming natigilan pagkakita sa isa't isa. Maging yung landlady Papaduto. Hindi ko alam kung may karapatan pa ba akong magreklamo. Pero nung makita kong inuwi niya ang babae niya sa apartment ay parang binuhusan ako ng kumukulong tubig. Hindi ko na alam kung anong klaseng sakit ang naramdaman ko ng mga sandaling yon. Pero iba pala kapag ikaw na ang nasa kabilang panig, Papaduto. Ang sakit-sakit. Masasabi kong mas maganda sa akin yung babae, Papaduto. Maliwala sa mukha niya, mahinahon ang kilos. May aura ng babaeng hindi mo agad mahuhusgahan. Pero sa mata ng isang asawang katulad ko, Papadudot, alam kong siya ang dahilan kung bakit tuluyan ang nanlamig sa akin ang asawa ko at ang dahilan kaya hindi buo ang pamilya ng mga anak ko. Nakabawi lang kami pare-parehong tatlo noong tumikhim yung landlady at nagsabing may gagawin pa siya. Sabi din niya, ako na lang daw ang mag-abot ng mga dala ko kay Marco dahil nandyan na daw ang asawa ko. Habang ang mister ko naman ay pinapasok muna niya yung babae bago ako harapin at tanungin kung ano ang ginagawa ko roon. Pero dahil sa sakit na nararamdaman ko ay binalik ko ang tanong sa kanya. Siya yung babae mo, hindi ba? Siya yun, di ba? Naiiyak na tanong ko. Sigurado kasi ako na ang babaeng yon at yung babaeng kausap niya noon sa CR noong panahong nahuli ko siya ay iisa lamang. Katunayan, Papadudot, simula noong naghinala na ako. May araw noon na hindi ako pumasok sa trabaho para lamang sundan ang asawa ko. Nalaman ko ang tungkol kay Gina. Hindi dahil sinabi ni Marco, kundi dahil nakita ko silang magkasama mismo. Friday yun noon, birthday ng anak naming si Mia. Akala nila ay hindi ako makakauwi dahil nagpaalam akong may event na dadaluhan noon. Pero dahil postponed, maaga akong nag-out sa trabaho. Bumili rin ako ng cake ni Mia at nagpa siyang dumaan na sa pinagtatrabahuan ni Marco para sabay na kaming umuwi. Pero nang makarating ako doon ay laking pagtataka ko nang may babaeng lumapit sa kanya. Pinayungan pa siya dahil umaambon ng sandaling yon. Doon ako kinutuban, Papaduto. Kaya sinundan ko sila. Inis na napabulalas na lamang ako sa hindi kalayuan. Napamura nang makitang inuwi niya sa bahay namin ang babaeng yon. Yung babaeng may dalang regalo at iba pang shopping bags. Gusto ko silang sugurin noon pero mas pinili kong magkubli muna at matyagan sila. Natatandaan ko pa noon na bitbit ko sa mga kamay ko ang cake at regalo ko para sa anak ko. Papaduto. Ang sakit-sakit na makita ang kayang ipakilala ng asawa mo yung kabit niya. Friend daw niya sa mga anak ko. At sila ang magkakasama sa malagang araw na yon. Ang masakit pa, nakita ko kung paano tinitingnan ng mga anak ko ang babaeng yon na parang masaya sila na
may bagong tita sila. Doon ko naramdaman yung hindi may paliwanag na kirot. Kasi alam kong kasalanan ko rin kung bakit nangyari ang lahat ng iyon. Hindi ako nakapagsalita noong una. Pero nang magpaalam na sila ni Marco pagkatapos ng handaan, una ako napaiyak ng tahimik. Nang makalis na silang dalawa, siguro ay para ihatid sandali yung babae, agad naman akong pumasok sa loob para makasama ko ang mga anak ko. Tuwang-tuwa sila nang makita ako at ang mga dala ko. Agad din silang nagkwento tungkol sa Tita Gina na kaibigan daw ng papa nila. Ipinakita rin nila sa akin yung mga laruang bigay ng babae sa kanila. Siguro yung mga isang oras din bago nakabalik pa uwi si Marco sa bahay noon. Nadatnan akong kumakain kasama ang mga anak ko. Nang makita ko siya, iniyaya ko siyang kumain pero tumanggi siya at agad na tinanong kung bakit nakauwi ako ng maaga. Sabi ko na lang ay na-postponed dahil may paparating na bagyo. Nanatili akong tahimik noon, Papa Dudut. At hindi na binanggit pa ang tungkol sa nalalaman ko. Sa takot ko noon na tuluyang mawasak ang pamilya namin, nagpatay mali siya ako at nagpatuloy lang sa pagbawi sa mga naging kamalian ko sa kanila, lalo na kay Marco. At hindi nga nagtagal ay naging maayos din kami ni Marco ng mga panahong yon. Magbalik tayo sa tagpong nahuli ko na nga silang dalawa sa apartment, Papa Dudut. Nag-uusap kami ni Marco sa harapan mismo ng apartment niya. Nung una'y niyayaya niya akong lumabas kami ng gate at doon na lamang mag-usap. Pero hindi po ako pumayag. Nasa ayaw at gusto niya ay doon lang kami mag-uusap na dalawa. Nung una'y hindi pa kami gaanong nagkakainitan sa sagutan. Pero nang biglang halos, sa akin niya sinisisi ang lahat. Doon ko na tuluyang ipinagtapat ang matagal ko nang nalalaman tungkol sa kanila noong babae. 我用体力因心素引我骨骼胶原蛋白提升15倍，如无对齐有体力。 Nagsumbatan kami. Pinamukha ko din at dahil sa kanya. Kaya ako nagawang magkamali at hindi ko expect na umalis siya sa bahay. At iniwang kami ng mga anak niya para magkaroon sila ng kabit niya ng pagkakataon. Nauwi sa away ang pag-uusap namin yon, Papa Dudut. Kaya mula noon ay naging abala sa paghahanap ng paraan para makausap si Marco. Dahil maging ang pagsusustento niya sa mga anak namin ay hindi na din maayos. May buwan pa nga na halos hindi na siya nagbibigay para sa mga bata. Pero maraming nagsasabi sa akin na nakikita nila ang asawa ko na pa-travel daw kasama ang isang babae. Katunayan, Papa Dudut. Halos araw-araw kong tinatawagan noon si Marco at minsan sa trabaho, minsan sa bahay ng mga magulang niya. Pero madalas ay hindi siya sumasagot. Noong minsang sagutin niya, ang sabi lang niya ay tigilan na siya. Mag-move on na raw ako dahil hindi na daw niya ako mahal. May kanya-kanya na daw kaming buhay. Papa Dudut, halos sumabog ako sa galit noon. Okay naman sana kung ayaw na niya sa akin. Kahit masakit ay tatanggapin ko. Pero paano naman yung nararamdaman ng mga anak ko noong panahon na yon? Nagtatanong na bakit hindi man lamang sila pinapasyalan ng papa nila. Nasaan na daw ito? Dahil sa mga anak ko ay sinubukan kong kontakin si Gina, Papa Dudut. Nag-message ako sa kanya sa Facebook. Natatandaan ko pang mahaba-haba yon, pero maayos naman ang nilalaman noon na ginawa ko. Sinabi ko kung gaano ko kagustong ayusin ang pamilya namin. Pero habang sinlang siya, walang reply o kahit man lang paliwanag patungkol sa relasyong meron sila, Papa Dudut, wala talaga. Isang Sabado ng hapon, noong nakita ko sina Marco at Gina na magkasamang pumunta sa mall, tahimik ko silang sinundan hanggang sa coffee shop. Doon ko nakita kung paano ito tinitingnan ni Marco. Yung tingin na dati ay para sa akin lang. Hindi
Hindi ko maiwasang mapakuyom ng kamao habang pinagmamasdan sila mula sa labas. Sabay ng sakit na nararamdaman ko. Masasabi kong may halong galit, Papa Dudut. Galit para sa sarili ko at lalo na sa kanila. Kasi kahit na ano pang mangyari, ako pa rin ang legal wife. Ako pa rin